First event nga namin to ni Mina magkasama. Na-umattend nga kami sa 6 years anniversary ng YouGlow Babe. Na grabe, ang dami namin na-meet dito na influencer. Na grabe rin pala yung paraffle dito. Ang lalaki ng bigayan. Merong cash, motor, meron ding kotse. At eto si Madam na lang iPhone. Na inihintay nga namin dito. Ako na yung makukuha ko raffle. Iba pala yung nakalaan. Eto mas maganda pa. Maaga nga pala tayo ngayong aalis ng bahay. Kasi nawalan nga ng kuryente dito. Dito pa naman sa amin, pag walang kuryente, walang tubig. Kaya sabi ko kay mama, maaga muna akong aalis ngayon. At makikiligo muna tayo sa kapitbahay. Na may event din kasi tayong pupuntahan ngayon. Kaya kailangan talaga nating maligo. Nakasama rin pala natin si ate. Kaya abangan nyo rin yung magiging look niya mamaya. Na siya din pala muna yung driver for today. Kasi marunong na daw siya mag-drive. Kaya naman sabi ko sa kanya, ma'am, baba muna lang po ako dito sa aking designer. Bago nga tayo dumiretso doon. Dumiretso na muna ako dito kay Sir Ron. Para nga kunin yung mga pinagawa namin damit. Na ang dami ko naman palang kinuha dyan. Hindi ko lahat yan susutin ha. Isa lang. Sinabay ko lang yung kina Erica at kay Bunso. Kasi parehas nga lang kami ng designer ang pinagkuhanan. Kaya makalipas nga ng ilang oras, nakarating na ako nga dito kina Erica. Eto nga, sinisimulan na nga daw siyang imekos-mekos. Kaya sabi ko sa kanya, akit muna siguro ako para makaligo na. No, diba? Feel at home na ako dito. Kaya fast forward na mga guys. Pagkatapos maligo, eto ayusan na daw nila ako dito nila Mac Tabuso. Natapos na nga dito si Mi. Ang ganda nga ng pagkakaayos niya ngayon. Hindi kaya mas stiff neck si Chawat dito, no mga guys. Pero eto, mabilis lang din naman akong ayusan. Yung matagal lang naman dito yung buhok. Pero napapogi nga nila ako dito, no mga guys. Kaya naman thank you po sa team. Kasi nagmukha nga tayong tao ngayon. Pinicturean din kami dalawa dito. Na para bang magpiprain up ulit, no? Pero mabilis ang shoot lang din to mga guys. Kaya pagkatapos, nagpalit na din kami. Kasi doon na nga kami sa mismong event magpapalit. Para daw hindi malukot yung damit ni Mi. Ilang oras lang din pala yung biyahe namin mga guys. Nakarating na rin kami dito sa hotel. Na dito na nga muna kayo mag-i-stay. Kaya pagdating din namin, nagbihis din kami. Na eto na ang outfit ni ate. Diba? Formado ngayon yung mga videographer. Nakakatawa lang mga guys. Kasi dati kapag umattend ako sa mga gantong klaseng event, mag-isa lang talaga ako. Bonus pa kasi maganda yung kasama ko. May pinapasabi na sa akin ni Mion sa voice over. Chot! De seryoso. Dati talaga mag-isa lang ako pupunta sa mga red carpet. Kaya masaya din talaga ako ngayon na may kasama na. Ang dami rin pala namin na-meet na influencer dito. Na yung pinantahan pala namin ngayon ay 6 years anniversary ng YouGlow Babe. Na kami, kaya kailan yung anniversary no? Chot! De seryoso mga guys. Sobrang thankful ako dito sa brand na to. Kasi isa nga siya sa mga brand na nagtiwala sa amin ngayong taon. Kaya dapat niyong abangan to ha. Kasi magiging YouGlow baby na tayo. Na-shoutout kay Von, kay Carlene. Wow, nag-shoutout. Di naman nagpapa-shoutout. Basta sa shoutout ko kayo. Nanamit ko din dito yung Carlia. Ang tagal namin hindi nakita nito. Nakatapat lang pala namin dito sa Kate Talents. Sa kabilang table naman sina Sergey Bid. Dito na sina Da Aguinaldo, Nanay Ganda, sina Kamangyan, si Julius. At eto na nga yung CEO ng YouGlow Babe, si Miss Giselle. Na sobrang ganda at ang humble niya nga lang sa person. Kaya naman thank you po sa pag-invite at pagkuha po sa amin. Sana mas marami pa pong blessings na dumating sa YouGlow Babe. Na sobrang bait niya talaga mga guys. Kaya sobrang blessed din ni Miss Giselle. Kaya pagkatapos namin siya ma-meet, nag-umpisa na nga rin kaming kumain dito. Na sarap na mga pagkain. 1 million over 10 to. Naloko mga guys. Andito rin pala yung mga sex bomb. Na ang gaganda rin nila. At ang bilis lang na mapangyayari. Kasi nasa stage na nga si Mi. Na nanalo pa nga ng iPhone. Na napakayabang niya nga dito. Pero deserve niya naman to mga guys. Na ang dami nga pinabigay. May 50,000, 150,000, meron pang motor. Na alas sa mga katabi ko dito nabubunot na. Ako kaya kailan baka sa akin yung sasakyan daw mga guys. Basta dahil pinapremyo dito. Naumasa pa nga rin kami dito. Baka sakaling 300,000 mapanalunan ng mga guys. Pero ito na yung pinakamagandang prize. Ang sasakyan na super deserve kasi sina Joyra kayo nanalo. Sobrang nakinig po kasi sa ilang years po kami nag-vlog wala pa po kami sasakyan. Deserve talaga nila manalo. Di bale, kahit di tayo nanalo sa raffle. Nanalo naman tayo dito kay Mi. Chawat! Desinayon nga lang namin dyan yung trending na sayaw. Nanamit pa nga namin dito si Beautification. Na sobrang tangkad pala niya sa personal. Kaya naman hanggang dito na lang mga guys. Ayun lang. Bye-bye!
May susurpresahin nga tayong dalawang magkapatid ngayon mga guys. Nabiglaan lang to. Kasi nagpabook ako kahapon sa ibang bansa. Kaya sabi ko kunin nila yung passport nila. At kami pupunta na ng Hong Kong. Anong una nga mga guys, ayaw pa nilang maniwala. Akala kasi nila pinagluloko ko sila. Pero nung pinakita ko yung ticket, ayun, naniwala na. Akala kasi ng mga to mga guys, chout-chout lang talaga ako. Kaya sabi ko, dalian nyo na. Kasi baka malate tayo sa flight. At baka maiwan pa tayo ng eroplano. Tatagal pa naman kumilo. Tignan niyo, nakabihis no. Hindi naman nalata na excited ako no. Dalihan nyo. For the first time. Ang saya nga ni Wokyo na nagpaalam na din kami kay mama. Sabi ko sa susunod kung kakasama na kami lahat. Na eto si ate ready na. Habang nagpe-prepare nga kami ng mga dadalhin, eto si mama umiiyak na naman. Bakit daw hindi namin siya sinama? Chot, di alam nyo mga guys. Kaya daw maalis talaga kami. Umiiyak yan si mama. Nasabi naman namin 1 week lang naman. Na di bale, kapag maayos na si papa, sasama na sila. Ano ba yan si mama? Napaka-emosyonal. At eto si ate mga guys, naninirador na sa tindahan. Nakumuha pa talaga ng toothbrush. Para daw hindi na kami bumili ng bago. Kaya naman para hindi na kayo madisoras mga guys. Nagpaalam na rin kami kay na mama at papa para makaalis na din. Baka kasi kakadrama namin, hindi kami natuloy. Chot! Alam nyo mga guys, sobrang grateful ko talaga ngayon. Kasi nakakaalis-alis na nga tayo. Na alam nyo naman siguro, dati yung mga vlog ko nasa bahay lang din ako. Na kung wala sa tindahan, sa computer siya. Pero tingnan nyo naman ngayon, papunta na ng airport. Nandito na lang din pala kami sa Clark para malapit. Pero wait lang mga guys, parang may gusto pang sumama oh. Mga guys, pinasuyo ko muna kina Eric sa sakyan. Na malapit lang kasi sila dito. Kaya sabi ko, wag nilang papabayaan to sa sakyan. Magaya ang malikabukan, malamukan, kasi gabi na. At wag na rin pumunta kung saan-saan. Chot, mabait yung mga kaibigan kong yan. Tingnan niya lang, pag uwi ko, nakakarwash na yung sasakyan. Chot, shout out muna pala kay Kuya Guard. At saka na din kina ate na nag-OJT dito sa airport. Ang ganda nga dito sa loob. Kaya pagkatapos makapag-check-in ng mga bagahe mga guys. Eto, nag-update na rin kami kay mama. Nasabi kasi niya sa amin. Pagdating daw namin, kailangan mag-update kami. Eto mga guys, may baon din pala kami. Nainanda to ni mama kanina bago kami umalis. Na para daw hindi na kayo makapagdagdag gastos. Kaya hati-hati na lang daw kayo magkakapatid dito. Na makalipas nga ng ilang oras sa paghihintay mga guys. Eto, nagbukas na yung gate. Kaya nakapasok na kami dito sa loob ng eroplano. Na namiss ko nga yung gantong view. Na ilang buwan din yata tayo hindi nakakaalis. Na kung alam nyo lang mga guys, kating-kating na yung paa ko. At eto mga guys, finally nakarating na rin tayo dito sa Hong Kong. Nasa left nga yung taxi, sa right naman yung bus. Alam ko medyo mahal yun sa taxi. Kaya titingnan na lang natin tong dalawang magkapatid kung saan sila dediretso. Ayun, sa may bus sila. Na bago nga kami lumabas ng airport, nag-withdraw muna nga kami ng mga pera nila dito. Para nga ito muna yung gagamitin namin ng panggastos sa mga ilang araw namin dito sa Hong Kong. Na ang ganda ng mga bus nila dito mga guys oh. Mayroong second floor. Kaya dahil first time natin makakasakay dito, syempre dito tayo sa second floor. Na DIY lang din pala yung tour namin ngayon. Kaya bahala na si Batman kung magkanda ligaw-ligaw. Nasa paglalakad nga namin, may nakita kaming Jollibee dito. Kaya unang araw namin, dito kami kumain. Na actually mga guys, pumunta lang talaga kami na Hong Kong para mag-Jollibee. Then mga guys, iti-taste test natin yung Jollibee sa Hong Kong. Kung kapareho lang din sa Pilipinas. Na umorder nga tayo ng pancake na may palaman nga na iklog at saka ham. Nasarap ito mga guys, 10/10. Na yung spaghetti ni mga guys, para kapareho lang din sa Pinas. Na parang nasa Pinas ka din. Kasi mga nagtatrabaho, Pinoy din sila. Kaya di na tayo nahirapan mag-English. Na ang juicy ng manok. Na kaya abangan nyo na lang yung mga vlog ko dito sa Hong Kong mga guys. Na sige na, hanggang dito na lang. Ayun lang. Ay wait lang pala, may shoutout lang ako. Shoutout mga guys. Na may nakakakilala pala sa atin dito sa Hong Kong. Kaya shoutout. Ayun lang. Bye-bye! Kakauwi ko nga lang galing na malengke mga guys. Ay grabe, sobrang daming namimili kanina. Nabuti na lang nakauwi pa ako. Nakakala ko kasi sa palengke na ako makakapag New Year mga guys. Na ilang oras na nga lang putukan na. Napagod nga ako na malengke kanina. Kaya siguro mga guys, umpisahan ko na yung pagluluto dito. Kasi nagugutom na din ako. Na may nakita nga ako nagtitinda kanina na lasagna. Kaso ang daming pila. Kaya sabi ko pag uwi ko, ito na yung lulutuin ko. At di ko nahihintayin yung alas 12. First time ko lang din pala makakapagluto ng lasagna mga guys. Kaya pagpasensya nyo na kung kinamay ko na dyan ha. Malinis naman yan. Tsaka kami lang din naman kakain dito. Na hindi nga kasya yung pasta dito sa lutuan. Na parang gusto ko magpalit ng lalagyan. Kaso baka hindi nga maging aesthetic tong niluluto ko.
Kaya ayan, naglagay na lang ako ng tubig. Mabilis lang din naman palambutin yung pasta. Ay, pasta ba yung tawag doon? Basta ako namang pangalan doon. Ang importante, eto, ginigisa na natin tong giniling. O, giling muna siguro kayo dyan habang nanonood. Dali na, isang giling lang. Nakapag gumiling ka dyan, sinasabi ko sa'yo, suswertein ka sa 2026. At na medyo maluto na nga tong giniling, hinulog ko na nga yung tomato sauce. Sana tama naman yung pinanggagawa ko dito. Kasi first time ko nga lang to gagawin mga guys. Kadalasan kasi niluluto ko ay spaghetti. Ayun nga sa tutorial, naglagay pa nga daw ako dito ng konting pampadiabetes. So, konting asukal lang para magbalanse nga lang din yung tamis at saka yung alat. Heto kasi yung pinaka-importante mga guys. Kasi parang heto nga yung magiging palaman ng lasagna. Pagkatapos nga natin magawa yun, yung sunod naman yung parang sauce na medyo maproseso lang siya ng konti mga guys. Kaya medyo mahal pala siyang binibenta. Namadalang ko lang din kasi itong kainin mga guys kasi medyo mahal talaga siya. Mahal pala talaga siyang binibenta kasi mahal siyang gawin. Pero syempre, diba alam mo naman yun, mas mahal kita. Charot! Alam nyo mga guys, ngayon iniisip ko kung next year ba nagluluto pa ba ako? O kung ano ko yung mga gagawa ko. Na feeling ko kasi lahat nagawa ko na. Yung mag-asawa na lang yata yung hindi ko magawa. Siguro next year mga guys magagawa ko na yun. Ay chawat, baka magkatotoo. Focus na nga lang ako dito sa ginagawa ko. Baka ano pang makwento ko dito. Pero seryoso, mukhang masarap itong magagawa natin mga guys. Kasi ang bango nga ng namiyakos nating giniling. Nasamahan mo pa nga na itong sauce. Napapapasos Mariosep ka siguro kapag nakain mo to. Para ka rin palang gumagawa ng graham dito mga guys. Patong-patong lang. Na ito palang lasagna mga guys. Hindi na natin kailangan tong i-bake. Kaya di ka rin mahirapan kung gusto mo tong gawin. At lalo na ako, di ako mahirapan dito. Kasi wala nga kaming oven. Kaya nga no bake yung ginawa ko eh. At etong last mga guys, ibang sauce na to. Kasi itong pinaka-topping sa taas, ito yung melted cheese. At tinunaw ko nga lang yung cheese na paninda ni mama dun sa tindahan. At ito na mga guys, malapit na ma-finish product. Kasi binubudburan ko na nga siya ng dahon. At eto na mga guys, ang finished product nga ng lasagna na naluto natin. Ay ako lang pala nagluto, magkikrave ka lang pala dyan. Tara na, kain na tayo mga guys. Hindi ko nahihintay yung alas 12 kasi nagugutom na talaga ako. Kanina ko pa to sa palengke kinikrave. Grabe naman yun mga guys. Sana meron din kayong handang lasagna ngayon. Kasi kung wala, pumunta ka na lang siguro dito sa bahay namin. At dito ka na magbagong taon. Kaya tara, i-taste test muna natin to mga guys. Ang sarap naman nun mga guys. Nasakto nga lang yung lambot ng pasta. Tapos malasa kayo nagawa natin giniling. Na nabitin nga ako. Pero siguro mamaya na lang tong alas 12. Na baka maubos ko to. Sige, hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye-bye!